Sa atin lahat, at mga kapitan, oras upang makasama ang bawat isa sa isang pananampalataya. Alam po ninyo ang kami ay naglalakad ang dito kanina, naisip ko na ang pagsamba ay isang napakalaga talagang bagay na dapat natin hindi sa pagkakaroon ng mga tao pumunta sa church talaga meron naman talaga mga walang pagkakilala sa Panginoon na walang time sa pananabasa ng Panginoon. Kaya naisip ko, napakalaga talaga ng pagsamba dahil ang ating pagsamba ay kapahayagan ng ating pananampalataya sa Diyos na ating sinasamba. No? Bawat hakbang ng ating paa ay hakbang ng pagpapatotoo at pagpapakita ng Diyos na ating pinapanampalatayan ay sinasamba natin sa lugar ng ito. No? Kaya naisip ko habang ako ay papalapit sa lugar na ito, naisip ko na itong mga hakbang ng ating paa ay pagpapahayag ng ating puso na ako ay nananampalataya sa Diyos na sinasamba natin ng sama-sama ng araw ng linggo. Ang aking mensahe ay totoo sa pagsamba. Subalit mas higit pa na bagay o ilang ibang aspeto ng pagsamba ang ating titignan, ang tawag natin sa title ay order in worship. Alam po ninyo, mahalaga po na tayo po ay mayroong kaayusan sa pagsamba. No? Alam po ninyo kapag mayroong isang okasyon na ang magsasalita ay isang politiko, kapag mayroong isang okasyon na ang ating pupunta na isang pagdiriwang ng isang taong kilala, maayos, mayroong tinatawag na program coordinator na halimbawa po sa kasal. Para maging maayos ang kasal, maging smooth ang flow ng program, meron pong tinatawag na program coordinator. Anong trabaho ng program coordinator? Ang program coordinator ay sa mga task na siguraduhin na ang dahil ng programa simula hanggang matapos ay nasa maayos na pagsasatuparan. No? Kaya bago pa ang araw ng kasal, yung program coordinator busy na sa pag-check ng mga dapat i-check, na dapat wala mga kalimutan, na kapag pinasal na yung couple ay maayos ang transition ng bawat nasa programa. No? Mula sa opening prayer, mula sa entourage, yung music, ilang papasok music, nag-aaral para maging isang magandang karanasan ang lahat, ang isang bagay na maraming kasundan ang dadalo sa kasal. No, kaya yung mag-asawa na papayag din ng program okay o para piyakin maayos ang flow ng kasal. Higit sa lahat dapat nalot sa ating pananambahan sa Panginoon na dapat maayos yung ating pananambahan. Ibig sabihin ay mayroong tamang order yung ating pananambahan, hindi magulo, masalimot, hindi salasal. Importante ang pagkakaroon ng order sa pananambahan dahil ang sinasamba natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya importante natin dahil sa isip na tayo pupunta rito na mayroong kahandaan na ang puso ay sasambahan ng may kaayusan sa puso at isipan. Ang title ng ating pag-aaralan may umaga na masusumpungan sa unang Korinto Kapitulo 14 talatang 40 ay order in worship. Order in worship. Bilang paggalang sa salita ng Panginoon, tayo ay magsitayo lahat at basahin natin ang ating talata. Sa unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 40. Ikaw ni Pablo, basahin natin sabay-sabay. Handa, basa.
Let all things be done decently and in order. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, magsipo po tayo lahat. Ito po ating binasang ito ay sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, sapagkat sa Corinto, ang gulo nila. Ang gulo. Pagka sila nagkakaroon ng worship service, ang gulo nila. No? Hindi maayos. Hindi maganda tingnan, hindi maganda pakinggan. Yun sila, hindi yung pananambahan sa Corinto. No? Para pagkakaroon ka doon, hindi ka mag-bless, ikaw ay makakonfuse. Pagkakaroon ka doon, hindi ka ma-inspire, ikaw ay mahinito. Dahil magulo. Hindi ka makapag-focus, hindi ka makapag-bigay ng pansin sa dapat bigyan ng pansin. Sapagkat hindi maayos yung kanilang pananambahan. Ang Corinto ay isang iglesia, maraming mga may talent, gifted, maraming mga mahusay na manggagawa, maraming mga mahusay na members, maraming mga members na meron ng spiritual gifts, but it was also chaotic church. No? Ang sabi niya, ang gulo, gifted church but chaotic church. Na dapat ang kanilang pananambahan at sasama-sama ay maging isang senaryo ng kapayapaan, nagiging isang senaryo ng kabuluhan at kalituhan. Kung ikaw po ay pupunta sa isang church na magulo, ang di sa pananambahan, at hindi ka makapag-focus, hindi ka pinagpapala dahil sa maraming hindi kagandang nangyayari, ay siguro baka mag-isip-isip kung babalik pa ba. No? Sapagkat gusto natin, pagka tayo napunta sa isang lugar, ay meron tayong binabaong karanasan mula sa Diyos. Sa Corinto, ang boses ay nagsasapawan, voices overlapped. Yung mga puso ay nagkakaroon ng hindi pagkakakunawaan. At ang pagkakaroon ng kawisan ay nawawala at napapalitan na pagkakapakita ng Gilas. Yan po ang senaryo doon sa Corinto. Meron doon mga nag-ispiritan. So, may ispiritan, hindi nagsasalita ng ibang lingwahe na hindi naman pinagkakaroon, pero nakapagsalita siya ng ibang lingwahe. Subalit, marami ang mga eager, gustong-gusto magsalita ng ibang lingwahe, ispiritans, pero wala ang nagpapaliwanag, walang nag-interpret. Sapagkat sa kanila po panahon na pag may nagsalita ng ibang lingwahe, dapat ng isang tao magpapaliwanag anong sinabi ng kapatid natin ito sa lingwahe kanyang wiligan. Pero doon ay walang nagpapaliwanag ng mga espiritas na nagsasalita ng mga lingwahe foreign language, pero kung sa masata, walang lumalapit at nagpapaliwanag. Kaya yung tao, nakinig pero hindi naunawaan. Naku-confused sila. Ang mga salita is like words were spoken but meaning was lost. Wala silang naiintindihan. Wala silang naunawaan. Sa halip na magkaroon ng pagkakaisa, nagkakaroon ng confusion. Instead of reverence, there was restlessness. Hindi sila pangakap. Hindi sila payapa. Hindi sila nakakasukong ng kapayapaan sapagkat ang gulo. Wala silang maintindihan. Ang daming gusto mag-spiritan, pero walang magpaliwanag kaya makapapilang. Hindi nagkakaroon ng kaunawaan. Bukod sa espiritas, meron dito nagpaprophesy, gumagawa ng pagmumula o gumagawa ng pangangaral by means of prophecy. Maraming gusto tumayo at gusto mag-prophesy sapagkat maraming mga talentahan sa kanila gusto ipakita po ng spiritual gifts. Subalit sila sabay-sabay na nagpaprophesy at dahil sa sabay sila iba hindi nagkakaroon ng pagkakataon o pagpapahayag ng salita ng Diyos dahil nakakasabay-sabay na. Maraming gustong magsalita, subalit hindi na lang gustong makinig. Alam po ninyo, sa pananambahan, may tayo na dapat tayo magsalita. May tayo na dapat naman tayo makikinig. Ang salita ng Diyos ay nawawala.
sa pamamagitan ng mga iba't ibang boses na hindi na nila nagawa. Ang gulo ng pananambahan po ito. Isa pa sa nagpapagod sa pananambahan yung mga babae nagtatanong during corporate worship. Yung mga kababayan kapag kami hindi manawa, tinatanong nila audibly ang mga kalalakihan na mga ibig sabihin ng kanilang narinig. Subalit, sinabi ni Pablo ng mga babae dapat magiging tahimik at kumila sa nagtanong. Pagkat sa bahay, hindi nila itanong sa kanilang mga asawa. So ganitong sinabi sa loob ng Korinto sa pananambahan gulo. Walang order, walang kaisan. Maraming mga gusto magsalitain na lang gusto makinig. At ang mga kapabrihan ay naging talo doon sa ingay at kaguluhan. Meron sound na narinig, pero nonsense. May sounds without sense. Meron excitement na magsalita ang bawat isa, pero walang edification na nangyayari. Ganun po ang senaryo sa Korinto. Kaya sabi ni Pablo, let all things be done decently and in order. Pinayuhan niya na para bang itong mga tupang ito ay nagkakagulo dahil si Pablo bilang isang pastor na gusto niyang kalmahin ang sitwasyon sa pananambahan ng mga diakono. Worship reflects not just our sin, but the very character of God we serve. Kaya yung ating pananambahan ay reflection of the way we honor God. Kung paano tayo nagpipihit sa pananambahan is a reflection how much we honor and we value and we worship God. Naniniwala ba kayo doon? Na kapag tayo po ay pag nakaupo tayo, di tayo nakikinig, tapos live na isip natin, nagpapakita na paano mo pinapahalagan ang Diyos na inyong sinasamba. Kaya doon sa Korinto, ang gulo nila, ang ingay nila, hindi sila nagkakaintindihan, may mga babae na nakikisabat sa mga diskusyon, yun ay nagpapakita na meron silang excitement, pero walang nangyayaring edification. Hindi sila pinagpapala sa halip na confuse sila, na-i-starve sila. And that also reflects, nagpapakita yun, how they value God na kanilang sinasamba. At si Pablo ay bigay ng kanyang utos, let all things be done decently and in order. At dito sa talatang ito, meron akong tatlong bagay na gusto ko ibahagi sa atin. Una, corporate worship service should be done decently. Klaro sinabi ni Pablo na ating pananambahan dapat daw ay decent. No? Nakita na ba kayo sa taong decente at isang taong ang tawag doon ay galaw-gaw? No? Ang decent kumilos, medyo mainis ang tawag doon. Pero galaw-gaw, parang galaw-gaw. No? Hindi maayos tignan kung kumilos. Yung salitang decently ay isang adverb. At pag sabi ng adverb, ito ay nagtutukoy sa action. Halimbawa, ako ay nagsasalita ng malakas. Yung salitang malakas ay dinidescribe niya yung action ng pagsasalita ko. Na? Ikaw ay tumakbo ng matuli. Yung matuli ay adverb, dinidescribe niya yung action ng paglalahad. Nung sinabi dito ni Pablo na gawin ang lahat ng bagay sa pananambahan decently, dinidescribe ng decently yung act ng pagsamba sa Panginoon. It describes how we act, how we serve, how we worship. Ibig sabihin ito ay properly, gracefully, becomingly. So, ang dinidescribe dito, binigyan din yung action ng pagsamba. Kaya masasabi ko na ang pagsamba ay hindi lang ang condition ng puso, hindi lang siya about the condition of the heart, it is also the honor of action. Nakuha niyo po ba yun? Kahit na tama ang iyong puso, pero
Hindi tama yung participation at paggalaw mo, pagkilos mo sa loob ng pananambahan, hindi na siya nakakalaw. No? Nasubukan nyo na ba umabot sa isang worship service na lahat nagtatalungan? Ikaw, nakagalaw na lang. No? Bagaman totoo ang puso mong kumakanta ka, pero distracted ka sa kanila. So parang hindi tayo nalagpas. Kasi yung manner nila, hindi yung manner na para mga kasanayan mo. O yung iba naman, mga nagtatalo at pumunta sa atin dito, na nagkakayo lang tayo kumakanta. Pagpunta nila dito, parang hindi sila dinigret, nabigas kasi parang boring tayo. Kasi hindi yung manner na ang sanayan nila. Nagiging sila ng nakaraan sa babae na pumunta rito at isang beses na nakapunta, pero bago siya umalis sa lugar natin, after road service, nalaman ko na tayo bakit may Pentecostal. So, okay, Pentecostal, kakatuloy na pa. Nagahin. Tayo, kakantahan tayo, tumututod ng bala, kaya naman tayo na tayo. Tapos, nakuha na isang sinili mo, siguro maisip ko baka hindi niya prefer yung way ng pananambahan kasi masanay siya sa maaaring tatalo ng ipapalagpa. So, kung kanabi namin, discipline nila ito umupo sa condition ng heart, it also pertains to the manner of action, paano tayo sumasamba. Sinasabi pa na gawin ito ng may pagka-descent, gawin ito ng may kaanusan. Sabi, hindi lang ito about the sin of the heart, it's about also reverence na pinatapita through action. Decent ay hindi lamang about what dress we wear. Pagka sinabi natin, do it decently, hindi lang sa damit na dapat decent kami, dapat isang modest na pananamit, bagaman ang pag-modest ay nag-reflect ng ating mga puso. Hindi naman ito sa ating pananamit, it's about how we perform our service, our ministry sa Panginoon. Decency is not measured by fabric ng ating mga damit at fashion design ng ating mga damit, but by faithfulness and order. Kasi sinabi ni Pablo, gawin decent ang pananamban, hindi ibig sabihin na lang kayo, dapat decent ang pananamban. Bagamat importante siya, reflection ng ating pananamban, pero ang tinutukoy ni Pablo is about the decency of our action. You can wear the most conservative clothes. Pwede tayo magsuot ng pinaka-conservatibong damit. Tumawag ng pinakamalakas na boses at mag-preach ng pinakamahabang sermon. Subalit mga kapatid, in our service causes confusion instead of clarity, noise instead of nourishment, decency is gone. Decency is gone. Kaya importante na sa ating ginagawa, pagkilos sa loob ng pananambahan natin, meron tayong sense of awareness. Yung gagawin ko bang ito ay appropriate sa aming pananambahan. Sa Korinto, decency was lost kapag kanilang attention ay napupunta sa messenger at hindi sa message bakit nangyayari. Ang dami sa kanila mga gifted, ang dami mga mahusay magsalita, ang dami mga nagpo-prophesy, mga nag-speak in tongues. So ang nakakailang husay ng messenger, pero yung message hindi naiintindihan. Nawawala ng pagiging discernment yung tuwain. Kapag ang mga kaloob natin ang mas nanghahal at instead na ang mga kapatiran ay napapalakas at napupuri ang Panginoon, walang katisentihan sa gawain. Tandaan natin, when we worship not to impress but to edify. Efficiency is gone when we impress instead of edifying the believers. Decency is gone when we start to be seen
instead of to glorify God. Kaya pag sinabi ni Pablo, be decent. Hindi niya lang ibig sabihin damit, kundi maging decent kayo sa inyong pagkilos the way we serve God. Kasi ang gugulo ng mga taga-Korinto, wala kayong kaayusan, wala kayong ka-decent, para kayong mga galaw-galaw, tumilos sa inyong pagkilos. Kaya sabi ni Pablo, magkaroon sila ng pagiging decent sa paglilingkod. Kapag tayo makayo sa harapan ng Diyos na hindi handa, at tayo ay careless sa ating mga gagawin, at tayo sumusunod lamang sa kung ano meron na, inaagaw natin ang kaluwalhatian na dapat sana ay sa kanya. Nawawala ng kabisentihan ang ating pananampahan sa Panginoon. A decent worship service does not highlight human talent. It magnifies divine truth. Ang isang worship service ng Sunday, hindi inaangat ng mga mahuhusay na tao, kundi pinapakita ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Sa Korinto, hindi naman nangyari. Sa pagkakanahalat, magaling siya mag-speak in tongues, magaling siya mag-prophecy, pero wala namang nakakaunawa sa lahat ng sinasabi, nawawala ka sa kanilang ginagawa. It magnifies the truth. Tandaan natin ang ating paglilingkod is not the stage for human pride, but the altar for humble adoration. Hindi pinataas ang tao, kundi dapat binuluan natin ang Panginoon. Kaya kapag tayo ay mabis sa pananambahan na ang mga taong nagsasalita, mga taong ginagawa para ba mayroong kang nasa-sense na pride at pagpapahusayan at pagpapagalingan, hindi disente ang pananambahan. At sinasabi natin ang ating paglilingkod is not the stage of human pride, but the altar for humble adoration. A decent worship service highlights the message, not the message. So kapag sinabi natin kung tayo maging disente sa ating pananambahan, una sa mga ginagamit ng Panginoon, huwag ilang ating sarili, kundi ang kailangan pagkuhanan. Ganon din naman sa kanil, huwag mag-focus doon sa inyong pong paghanga sa mga inyong pinapakinggan at sinasabayan sa awitan, kundi yung sa katotohanan na pinapakinggan ng mga naglilingkod sa Panginoon. Yun ang dissenting pananampalataya. Pangalawang bagay, corporate worship service should be done in order. Should be done in order. Kung ang decency ay nagpapagwagig ng action, manner of action, yung order na describe na flow of action. Okay? Flow of action. Nasabi ni Pablo na dapat daw ang pananabahan ay in order. Ang salitang in order sa Greek ay katatasin. O katatasin. Ang ibig sabihin ng katatasin ay according to order, in alignment with what builds up and glorifies God. So sinasabi ni Pablo, dapat sa inyong pagkilos, maayos sa pananaman, hindi kayo halo-halo, hindi kayo sa kawan ng boses, hindi kayo sa kawan ng inyong mga sinasabi, kundi dapat maayos ang inyong pag-execute at kung gagawin ninyo hindi lamang decency, but in order, according to order, in alignment with what builds up and glorifies God. At kapag sinabi ko na in order, hindi po ibig sabihin nito ay rigidity or inflexibility. Ibig sabihin parang ganito. O dapat nasa order tayo ng bahan, sundin natin kung ano talaga nakalagay sa program. Kapag kasi natin isang opening lang, ay opening prayer, opening prayer mo, hindi pwede kumanta na walang opening prayer. At tawag ng inflexibility. Okay naman, medyo nag-traffic yung ating speaker, baka maliit siya ng 10 minutes pa. So pwede ba, antayin natin kasi siya dapat magsalita bago tayo magkantahan. Ang tawag ng inflexibility, kung ano lang sulat lang. Hindi lang ibig sabihin ng order. Ang ibig sabihin ng order ay rigidity or flexibility. Rather, it is harmony. It's not about feeling the Spirit, it's about reflecting the God of the Spirit who never moves in confusion.
Kaya magiging tanong, dito, tayo ba ay sa pananambahan ay nasa order? Dahil na sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi uubra dito ang sinasabi ng mga Pentecostal charismatic. Ang sinasabi ng Pentecostal charismatic, tayo nananambahan as the Spirit means. At kung Islam ng as the Spirit means, walang forma, basta kung ano yung feel na gawin ng nangunguna. Hindi siya. Ang tao as the Spirit means. Kung baga sa kanta, dapat yung kanta, dalawa lang. Yung papakanta sa feel niya na gusto siya. Ginawa ng tatlo. O kaya yung chorus, dapat dalawang beses lang. Naramdaman niya na feel niya na gusto siya. Ginawa niya yung chorus. Kaya instead na 10 minutes, naging 30 minutes yung kantahan. Kasi napuspos daw siya. Ang tawag ko as the Spirit means. Kung hindi nalaramdaman ko sinasabi ng banal na Spirit, gagawin ko yun, hindi ko napapakailangan ko ano yung format ng program. So hindi yun. Hindi uubra sa sinasabi ni Pablo na pananambahan dapat may order. And God will not lead and create chaotic corporate worship. Hindi manguna ang Panginoon. Ang Spirit hindi manguna sa isang chaotic na pananambahan dahil ang Diyos ay God of order. Ang ibig sabihin ng order doesn't mean strict numbering na parang number 1 yung gagawin, number 2, number 3. Hindi siya strict numbering. It means structure that serves purpose. Papakita ko mamaya yung ibig sabihin natin ng order. Hindi sinasabi ni Pablo na strict, inflexible, and strict in sequence. He is not enforcing fixed sequence but restoring rhythm and balance. Alam niyo sa Korinto, ang problema nila, hindi yung kanilang desire maglingkod. Lahat sila gusto maglingkod, lahat sila gusto magsalita, lahat sila gusto marinig, lahat sila gusto tumayo sa harapan. Gusto nila lahat meron sila sasabihin. Gusto nila lahat sila yung mapapakinggan. Pero gusto nila, not lack of desire to serve, but lack of discipline during worship service. Yun ang problema nila. Walang kakayusan sila. Kaya sinasabi sa kanilang Pablo, sa mga palitan, bago yung ating binasa kanina, kaya mo rin yung magsalita ang mag-spiritan sa agad-agad ng tatlo lang, sabi niya. At yung tatlong ito, sabay-sabay. Isa bawat isa. Sunod-sunod. Hindi pwede. Sabay-sabay ngayon. Sabi niya, let there be most 3 speaking tongues or prophesying. And one at a time, hindi sabay-sabay, at pag may nasalita, may magpapaliwanag. Dapat sabi. Dahil ang pananambahan ay hindi contest ng mga boses, but concert of grace. Let me repeat that. Worship service is not a contest of voices, but concert of grace. Hindi yung ating mga boses at pusay ng napagalitan, kundi ang biyaya ng Panginoon. Alam niyo na ako po ay seminary sa panasiseminary po ako. Kami ay mayroon pong group devotion tuwing gabi ginagawa sa aming mga kwarto. So kami dito sa kwarto, every night meron kami group devotion gagawin. At meron kami po na sequence na sinusunod. Opening prayer, kakanta ng praise and worship, magbibigay ng testimony, gusto ng testimony, magbibigay ng mensahe, and then closing prayer. Yun yung common sequence. Naisip namin, one time, na para maiba naman, pwede ba namin baliktarin yung pagkakasunod-sunod? So, unahin namin yung closing prayer, susunod namin yung message, testimony, praise and worship, then pamuli yung opening prayer. So parang naisip ko lang po, parang lagi talaga yung sequence namin. So, mga similar statement po. Pinapasal ka ng Panginoon. Naisip ko yung sequence. So, natin yung opening prayer. So, tapos kayo pala namin gawin. Hindi na natin ito kasi natatawa na kami. Birin ko tayo kayo magtapos sa gawain ito at ipanalangin po natin mga pasalamat at may nangyari na mensahe. Pero wala pa kayo rin ng mensahe. So, gagawin pa rin natatawa na kami. So, parang
Dahil to, hindi na namin tinuloy. At sinunod namin yung opening prayer, singing, testimony, message, closing prayer. Kasi yung common standard ng flow. Minsan naman, meron naman mga churches na uusap ang nagtatalo. Ano ba na? Message pa muna o opening? Sasabihin ba opening muna tapos message? Sasabihin ba, hindi, message muna bago opening. Ano ang sinasabi ng message muna ba? Sinasabi ng, hindi, ma-opening muna tayo bago message. Bakit? Kasi pag na-opening message, sumunod yung opening, parang yung nangyayari, pinapayakan ng nagbisa. O tapos kita, ayan. Parang gano'n ang dating sa iba. No? Kaya sa iba, ginagawa na, akunahin natin yung mensahe, akunahin natin yung giving muna bago message para, pero ang isa man doon na ako na yung preaching, eh, magbibigay sila, hindi pa sila, personally, spiritually prepared. Dapat pag nagbibigay sila, spiritually prepared sila, kaya dapat makarin muna ng mensahe ng Panginoon. So, hindi nyo pala, pero pinag-uusapan ng isa ng church, ano ba dapat muna? Message of giving or message pero sa Biblia, wala namang nilagay yung ano. At naisip ko lang ito. Wala naman talagang konsepto ng opening prayer sa Biblia. Mayroong prayer lang. Wala namang konsepto ng closing prayer sa Biblia, basta sabi ng prayer lang. No? So, pwede mo pumunta ng prayer. Meron iba, ganun din. Bago tayo kumata, prayer muna tayo. Hindi pa naman, kaya muna din, prayer tayo. Sino kayo? Pero ako sa Biblia, walang context na, walang sinasabing, magkakaroon ako ng prayer. Basta sinasabing, you pray. Regardless sa kabog ginawa ko niyo, maunawan ko na pagiging na, but you pray. Huwag mong kalimutan mo na. Natutukan tayo sa mga Amerikano. Tignan niyo yung program na, naman kayo ng worship service ng mga Christian Americans. Same. Father, we prayer, kantaan, kasi nadat natin yung kultura nila. Pero hindi sinasabi ni Pablo na mag-i-strict kayo na dapat pagka-opening prayer, wala mo nang kakanta, opening lang. Hindi pwede pagbalik-balik ka rin yan. Dahil sa konteksto ni Pablo, ang talaga na binagin ni Pablo ay hindi about priority o sequence. Ang binagin ni Pablo ay order. May pagkakaiba ba yung priority na sequence of order? Meron. Hindi sinasabi ni Pablo about sequence, ang kanyang concept ay orderliness. So, pwede mauna yung kumanta, pero susunod yung mananalangin ng maayos ang pagka-execute at hindi magulog tingnan. Okay? Ang concept ay orderliness. Ang pangalan na nakikita natin dito is not about variation of programs but a chaotic performance. Alam niyo sa atin dito sa church tayo na kung yung after preaching, mag-uusap-usap kayo. First time kong nakita na ginagawa sa loob ng church, tayo lang po ako magagawa nun. Nagpapawal ba tayo ng Biblia? Wala yan. Hindi pwedeng nagdala ng ganyan, ha? Tapos ng preaching, sponsor ka lang. Ganun ba sa Pablo? Ganun ba sa Pablo? Hindi siya nag-expect sa maaaring innovation ng flow ng program or bata. You're out of order. Matagit ka pa pastor. Huwag mo lang ako palitan. So, sinasabi ni Pablo, hindi yung strict na 1, 2, 3. No? Kung dami na sinasabi, ay hindi yung huwag kayong magkaroon variation. Ang kanyang sinasabi, magkaroon lamang kayo ng hindi chaotic na performance sa inyong paglilingkod sa Panginoon. So, pwede ba ang giving bago mag-open yung prayer? Okay. Pwede ba ang giving pagka-closing prayer? Pwede.
Basta lahat ay gagawin kung maayos. It is not in power in order, it is not strict 1, 2, 3, 4, 5. But yung paano yung gagawin dapat maayos na pag-explain ng paglilingkod sa kanya. Pero huwag natin gagawin, unahin ang closing prayer. Yun po last order yun. Lahat tayo ito magtatawanan. Lahat tayo ito ma-auto-focus at hindi maganda ang pangitanin at paglilingkod sa isang Diyos na ginagana at sinasambal. Pero sa ibang mga items. Kaya sabi ko, kaya naman hindi ka magbalik tayo ng opening at close. Kasi tayo mismo naglagay na ito opening ka. Pero kung sasabihin ko lang, okay, prayer. Pwede mo yan, pwede mo yan, pwede mo yan. Prayer yan. Kaya naglagay natin sa opening at closing. Ha? So pwede ba mag-open ng prayer? Kantama ng prayer tayo. Pwede. As ang comfort ni Pablo is to do it in order. Okay? The danger is not a violation of law program, but a chaotic performance. Kapag ang flow ng worship ay parang confusing, ang pagsamba ay mawawalan sa focus. Kapag priority or sequence, may numero yan. 1, 2, 3. Ito ang una, pangalawa, pangatlo. Hindi pwedeng bahin, hindi pwedeng balik-balik. Kaya sinasabi ni Pablo's order, at inirusuba niya, kung huwag magsabay-sabay, huwag mag-unahan, pwede magsalita hanggang tatlo ng tao, pero bawat isa. Kaya sinasabi ni Pablo, hanggang mahal tatlo lang dapat magsalita. At isa-isa ang sabay-sabay. Upang siguraduhin na maayos ang pananalita. So sinasabi ni Pablo, kahit sino pwede mauna magsalita, pwede. Basta sa mga sabay-sabay. Pwede mauna ang ibang items basta maayos na gagawin. So hindi tayo doon nakatuon sa sequence ng program. Kasi kapag kayo iba kayo sequence, parang hindi ka na-pustahan. Baka ganito sa church nyo, sa church namin, ikaw muna. Kayo mo, parang ganito, parang kayo, naiba kayo, parang kayo hindi mga Christians. Sequence lang po yun. At ako ay nagagala ng masaya kasi tanggap yung iba't ibang sequence. Pero sa kabuuan, sa Pilipinas, tayo lang ang may ibang sequence. Ang Damay at Caloocan, pareho sila. Pag umating ka sa Caloocan, tapos ito dahil umating ka sa Damay, tapos parang hindi ka umating ba ng lugar kasi pareho ng flow. Pero pag pumunta ka dito sa Santa Lucia, parang may ibang mundo ka. Kasi alam ko pagkasabi tayo na dapat. No? Dahil natin yung sequence. Pero ang kanila siya isa, okay lang. Basta as long na mayroon tayo sa ating pananamba. So hindi tayo sa sequence for priority lamang ng flow sa ating pananamba. Kundi sa orderliness ng bawat mundo ng pagkakataon ng pagkakataon magamit ang kanyang kakayanan bilang contribution upang patatagin ang kapatiran at walagin ng Diyos at hindi sa kawan ng husay at kagaling. Yun ang problema sa Holy. Pag-ulit. Worship without order, worship without order is like music without rhythm, noise, not praise. Yan ang isa sa imahe ng pananambahan sa awito. Nakakita na ba kayo ng mga mahusay na mga awit? Soprano, tenor, alto, bass, lahat sila mahusay. Pero yung kumanta, iba yung tono ng bawat isa, pangit, di ba pakinggan? Wala sa order. Ganon ang po ito. Ang daming mga mahusay, pero tapos ng musika walang rhythm, hindi nagkakasabay-sabay. Wala sa timing ang kanilang ginagawa. Kaya ang nai-create nila ay noise at hindi papulit sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi naluluwalhati sa kabulong pananambahan. Ang Diyos ay hindi naluluwalhati sa hindi maayos na pananambahan. Ang Banal na Espiritu ay kumikilos most clearly sa mga puso na nagkakaisa sa kanilang pagkilos, sa kanilang pag-awit sa mga mensahe
na may paggalang at tamang layunin. Panghuli natin, corporate worship should be done to edify and glorify the Lord. To edify the church and glorify the Lord. Si Pablo, sabi niya, dapat gawin yung pananampahan, hindi para kontrolin, no? No? Hindi para kontrolin. Dapat ganito. Hindi siya yung parang martial law, dapat ganito gagawin. Hindi. Kung sila hindi para nagawin pananampahan na pagka-descent kayo sa, he is not aiming to control the worship, no. He is aiming na ipakita ang kanyang pagkalinga. Not to control, but to care. Masyado siyang concerned. Piliin mo kayo pupunta sa lugar niya, ilang best friend mo, hindi kayo na magpapala kasi hindi maayos. So hindi niya gusto kontrolin yung law, gusto niya ipakita ka niyang pagkalinga upang ang mga tao sa church ay papalain sa kanilang pagpunta sa pananampahan. Ang goal dito ay order and decency para magkaroon ng edification. Ang mga kapatiran ay pagpalain. Kapag pananampahan ay orderly, ano nangyayari? Ang mensahe ay malinaw na narinig. Kapag ang pananampahan ay maayos, ang mensahe ng Diyos ay narinig. When worship is decent, the heart is humble. When worship is united, Christ is exalted. Dahil alam mo, ginagawa mo sa pananampahan, may mahawag na nangyari, may nagkakaloob. And that should strengthen the body, not to starter the body. Ang lahat ng ating ginagawa, dapat lalo ng pagtibayan at hindi pagwawalin. Kabaling ito rin sa Korinto. Wala pa kanilang ginagawa, hindi sila pinagtibayan. Ang nangyayari sa lahat ng ginagawa, lalo sa naghiwala. Kaya mga babae, narinig sila, ano ba ibig sabihin nito? Yung sabi pa, kung tumahimik kayo, kumitan mo kayo, huwag na kayo dumagdag sa ulo. Kumitan mo kayo, kung kayo sa mga bahay, kaya kami may sumasama. Hindi sila nakakitibay, dahil sila kakawala. Dahil wala kami sa pananampahan. Every voice should contribute to harmony, not to noise. Every gift should serve, not shine for itself. Kaya ang ating pananampahan, dapat nag-reflect kung sino ang ating sinasabi. He is the God of order. He is God who, as He created all things na maayos na order. That our God may be a God we worship. A God who creates order out of chaos, peace out of confusion, beauty out of brokenness. Gandaan sa pananampahan mahal. So let every strum ng gitara, every word ng panalangin, every message spoken, bawat nagsasabihin, bawat kantang awitin ay gawin with decency and in order. Hindi pwede lang mawala kung ito yung hindi ng kanya. Hindi pwede may nagsasalita ko ng drums, no? Hindi naman pwede ba nagkakawitan doon away ng publika tapos may mga maral. Tayo matapos sa kanta, kuya, ito naman. And in order. Sapagkat ang ating ginagawa, refleksyon ng ating pananampalataya sa Diyos na ating sinasama. Kaya ang ating isipan at puso dapat lagi na sa isang maayos na pagsamba sa Kanya. Now, understand, bakit yung mga bata gusto natin tumahimik, makinig, maupo, masanay, na pinaawit kasama natin, natikinig kasama natin. Kaya gusto natin silang turuan, nagkakambalan nila, o isang Diyos, may darang po, na siyang nag-ayos sa ating buhay, na siyang nagbago ng ating buhay, na siyang gumagawa sa ating buhay, tungo sa isang mas maayos sa relasyon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon.
When every song of the guitar, every word of prayer, every message spoken, and every song sung began decently in order for the glory of God and the building up of His church. Ngayon, ano ang natutunan mo sa mensahe? Ako ay magbibigay ng 10 minuto. Pwede kayo tumayo sa inyong kinakaupuan, kumana kayo nakapag-usap, pwede kausapin, bahagi ng inyong manutunan, kung gusto kayo, 2 lang kayo, 3 kayo, 4 kayo, 5 kayo, pwede in 10 minutes. Kumbaga, yung bagay na isinubok sa inyo ngayon, iuyan ninyo sa pamamagitan ng ipag-uusap. Okay? So 10 minutes starts now.